there's a trend right now going about raising someone. It goes like, oh my God, look there. That's basically Riz. Meron pa nagsasabi na charisma, meron din pa nagsasabi ko sa Rizal. Riz is Oxford's Word of the Year for 2023. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang ito at ng ibang nauusong slangs? Familiar ba kayo sa salitang Riz? Alam niyo ba yung ibig sabihin nito? Hindi po. Meron pa nagsasabi na charisma, meron din pa nagsasabi ko sa Rizal. Si Rizal. Ang term ng millennials or ng Gen Z as of now for the term cool is Riz. Ang pagkakaintindi ko lang sa sa Riz, parang papakiligin mo lang yung isang tao. Is basically about pickup lines and actions. For example, he's a girl and I'm trying to Riz her. It goes like, oh my God, look there. That's basically Riz. I'm Yumar Yanga, and here's what you need to know. Riz ay isang Gen Z slang. Ayon sa Oxford University Press na siyang nakirang ito bilang Word of the Year, ang ibig sabihin nito ay style, charm, at pagiging attractive. Ito rin daw ay abilidad na makapang-akit. Pinaniniwala ang hango ito sa salitang karisma. Iba pang halimbawa ng ganitong word formation ay flu mula sa salitang influenza at fridge sa salitang refrigerator. Unang ginamit at pinasikat ang salitang Riz ng isang streamer at sunod itong ginamit ng mga TikToker. Pero mas sumikat ito nang gamitin sa isang interview ng Spider-Man actor na si Tom Holland. Mahigit 300,000 tao ang lumahok sa pagpili ng Word of the Year. Nakalaban ng Riz ang 7 pang ibang salita. Nasala ito sa 4 at sa huli, Riz ang napiling Word of the Year. Vax ang Word of the Year noong 2021, Goblin Mode noong 2022 at Riz para sa 2023. Sinasalamin daw ng salitang Riz ang taong ito. Agree ba kayo? Siguro nga after the challenges we faced the past years, we really do deserve to embrace our Riz by being more confident and open to the world. Kung napapanood mo to ngayon, marahil ngayon mo lang nalaman ang tungkol sa salitang Riz, pero hindi ka nag-iisa. At ang mga salitang ganito, hindi na rin bago sa social media. Maraming mga salita na rin ang nagsimula lang mabuo dito sa internet na unti-unti nang naging parte ng pang-araw-araw na pakikipag-usap ng iba. Ano yung mga internet slang na alam ninyo? Madalas kong ginagamit is yung sheesh. Sinasabi mo yung sarili mo na maganda ka or crush ka ni ganito or ganyan. Biglang sa dulo sasabihin mo, uy, sheesh, uy, wow. No, for the person. Kanino mo napulot yung for the person? TikTok, for the person, para sa ang tao na to, ganun. Ganun yung pagkakaintindi ko. Mga FR. For real. Totoo ba ganun? Keme lang, parang joke lang, ganun. Yung parang mga biro, ganun. Joke lang, ganun. Keme lang. Ano naman kaya ang say ng mga nakatatanda rito? Yung mga bata kasi ngayon, nakababad lagi sa mga cellphone, nakukuha nilang aral sa kanila, nagiging shortcut na rin yung mga salita nila. Yung mga magulang hindi naman maintindihan din pag shortcut nila. Sila lang nakakaalam. Minsan di ko maintindihan yung mga style nila eh. Kasi sa amin, mga Generation X, iba naman ang mga salitang ganyan eh. Yun, mag-ganun, wali, hindi ko maintindihan, wala pala yun. Okay naman basta hindi lang masama. Wag lang yung may, kasi minsan may halong mura eh. Kakasanayin namin sa araw-araw. Yun, dumapanood namin everyday. Mas na-express yung sarili niyo. Useful siya when it comes to friends, especially sa barkada. Pero like may kipag-usap ka sa adults, sa school, syempre kailangan mong gumamit ng formal words. Sa bilis mauso ng mga makabagong salita online, alam pa kaya ng mga Pinoy ang ilan sa mga lumang salita? Alimpuyok. What? Puyo yan. Ang ano? Pungatan. Alin po nga? Hindi. Baka ano siya, alin po yun eh. Gamit din ba ito? Gamit o Hindi. parte ng katawan? Naisip ko pa yung parang circular po sa Alimpuyok, hindi po ba? Hindi. Okay. It means ito yung naamoy natin kapag nasusunog yung sinaing. Okay. Alangay ko lang narinig yan. O, diba? Next ay antipara. Ilaw. Lampara yon. Ngayon ko lang ba narinig yan? You have it right now. Antipara. Hinawakan mo lang ngayon. Glasses. Eyeglasses. Hala, nakala Okay. sa mga bobo.
Last word is biloy. Gagamitin ko sa isang pangungusap. Ang ganda naman ng biloy ni Alden. Biloy mata. Katawan. Relo? Umbrella. Sa ano po yung klase ng ng saging? Dimple. Galing. Biloy ay dimples. May ko lang narinig yan. Biloy. Ang pag-usbong ng iba't ibang salita ay dala na rin ng teknolohiya at modernisasyon. Pero hindi raw ito nakasasama sa isang wika. Dahil ayon sa National Artist for Literature Virgilio Almario, ang wika ay buhay kung ito ay nakasasabay at bumabagay sa tawag ng panahon. Hindi naman daw pandodog show ang paggamit ng mga makabagong salita ngayon. Dahil for the expression naman daw ito. Gen Z, Gen X, Millennials, o kahit anong henerasyon ka pa kabilang. Luma o bagong salita man ang gamit, ang mahalaga ay napagbubuklod ng mga person. At walang mapupunta sa faraway.